Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Tila lumilipad at hati ang isipan ni Marta sa pagtanggap niya kay Jesus. Naroon siya sa kusina, nag-aabala para gampanan ang nagisnang kaugalian ng mga Hudyo. Pero hating-hati naman siya sa kanyang ginagawa at iniisip. Naliligalig siya dahil nais niyang mapaglingkuran si Jesus ng maayos. Pero naroon din ang isip niya kay Maria na dapat sanang katulong niya sa paghahanda. Ang mga babae kasi ang inaasahang maghanda at magtulungan. Samantala, tradisyonal na papel ng isang lalaki ang pag-upo sa harap ng mga bisita at pakikipag-usap dito. Hindi nabanggit kung bakit wala roon ang kapatid nilang si Lazaro. Si Maria ang gumanap sa papel na ito na ikinabahala ni Marta, di lang dahil hindi ito nakakatulong, kundi dahil sinalungat nito ang kanilang tradisyon. Samantala, buong-buo naman si Maria sa pagtanggap kay Jesus. Bukas ang puso at isipan sa pakikinig. Nakaupo sa paanan ng Panginoon. Ito naman ang tradisyonal na posisyon ng isang alagad. Kaya naman sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Naibibigay na ba natin ang buo nating sarili kay Jesus sa lahat ng pagkakataon, sa bawat pagkilos man o pananalangin?